Assalamualaikum and good day everyone. I am Rachel Thomas. So today I will discuss my report topic about consumer responsibilities chapter 20. So ano nga ba ang consumer responsibilities? So ito ay mga dapat na gawain o sundin ng mga mamimili para sa kanilang protection at sa ikakabuti ng ekonomiya. So, the next is examine this issue. So, dito naman, seguridad at kontra privacy. So, upang labanan ang problema ng shoplifting, maraming tindahan ang gumagamit ng mga video cameras upang bantayan ang mga aktibidad ng mga shoppers. Karamihan sa mga mamimili ay sumusuporta sa karapatan ng mga tindahan na protektahan ang kanilang mga produkto mula sa pagnanakaw at pinsala. At ang mga hukuman o mga policy ay sumasang-ayon sa legal na karapatan na bidyuhan ang mga tao sa pampublikong lugar. So, suppose you're driving a car. So, dito sa sitwasyon ng isang pagmamaneho, kung ikaw ay naghihintay na kumaliwa laban sa mahabang pila ng mga sasakyang paparating, may isang driver sa pila na nakakita ng iyong problema. So, huminto ito at nagpapahiwatig na ikaw ay pwede nang dumaan at tinanggap mo naman ito ang kanyang tulong na nagpapahayag ng pasasalamat bago ka nagpatuloy sa iyong pagdaan. So, sa marketplace, sa pamilihan upang gumagana ito sa parehong batayan ng batas, may fair play and courtesy. So, ang mga mamimili at nagbebenta ay umaasa sa mga patakaran upang mapanatili ang pag-usad ng proseso at umasa rin sila sa kabutihan ng iba upang ito ay umusad ng maayos. So, yun ang kanilang mga rules to keep the process moving and on the kindness of others to make it run smoothly. So, the next is the responsible consumer. So, dito kung makakita ka ng isang kasuotan sa clearance rack dahil ibinalik ito ng ibang tao nang walang kasamang sinturon, so maganda ba ang deal na ito? Ang perang matitipid mo sa kasuotan ay maaring hindi sapat upang matugunan ang oras at pagsisikap na kailangan mong gugulin upang hanapin ang bagong sinturon. Samantala, tataasan ng tindahan ang presyo ng ibang produkto upang mapunan ang kanilang nawalang kita. So, show consideration. So, dito, ang pagbibigay ng pagkalinga sa iba ay madali kapag ikaw ay masaya at kasama ang iyong mga kaibigan. So, habang nagsha-shopping sa mall, sa kabilang banda, kung ikaw ay pagod at nainis dahil hindi mo mahanap ang hinahanap mo, maaring ikaw ay matempt na magreklamo ng malakas o sumingit sa harap ng ibang tao sa pila. So, damage to merchandise cost the retailer and eventually the buyer. So, dito kapag nasira ang mga paninda, hindi lang ang retailer ang apektado, pati na rin ang buyer. So, ganito kasi yun, kapag may nasirang produkto, hindi na ito mabebenta ng retailer sa original na price nito. So, dahil dito, lugi na agad ang retailer, ngunit hindi lang doon nagtatapos ang problema. So, para makabawi sa lugi, madalas itaas ng retailer ang presyo ng iba pang mga produkto. Sa ganitong paraan, yung mga hindi naman sira na produkto ang magiging mas mahal. At sino ang magbabayad na mas mataas na presyo? Siyempre, ang buyer. Kaya sa huli, ang buyer din ang talo dahil mas malaki ang gagastusin niya. So, kaya mahalaga na ingatan natin ang mga produkto sa mga tindahan, hindi lang para sa retailer, kundi para rin sa mga buyers. So, the next is handle merchandise carefully. So, dito, dapat ay maingat tayo sa paghawak ng mga damit at iba pang mga kalakal. Ito ay isa rin ng uri ng consideration. So,
ang bakas ng mga sapatos o mancha ng lacing na naiwan habang sinusubukan ang isang damit ay nagpapakita ng walang pakialam sa tindahan. So, ang pagsunod sa ilang mga gabay ay makakatulong ito upang maiwasan natin yung mga aksidenteng pagkasira ng mga damit habang tinatry natin ito. Halimbawa, kung ikaw ay magtatry on ng isang puting damit, so siguraduhin mo muna na malinis ang iyong mga kamay, wala kang suot na makeup na maaaring mag-iwan ng mancha sa damit. Kung ikaw naman ay magsa-shopping ng sapatos, siguraduhin na malinis ang iyong mga paa bago mo subukang isuot. So, ang pag-iingat sa paghawak ng mga paninda ay hindi lamang makakatulong sa tindahan kundi pati na rin sa ibang mga mamimili. Sa ganitong paraan, lahat tayo ay makakabenepisyo. So, the next is technology trends preventing shoplifting and theft. Dito naman, ang shoplifting at pagnanakaw ng mga empleyado ay mga krimeng nagkakaroon ng malaking gastos para sa lahat. So, ang mga may-ari ng tindahan ay kinakailangan nila magtaas ng presyo upang masagot ang gastos ng mga nawawalang mga items mula sa kanilang mga tindahan. Upang matugunan ang problemang ito, gumagamit ang mga tindahan ng mga advanced na sistema na tinatawag na loss prevention at asset protection programs. So, ang mga loss prevention at asset programs ay naglalayong maiwasan ang shoplifting at pagnanakaw ng mga empleyado sa pamagitan ng paggamit ng iba't ibang technology at pamamaraan. Halimbawa, maaaring maglagay ang mga tindahan ng mga CCTV cameras upang masusubaybayan ang mga kilos ng mga mamimili at empleyado. Maaari din nilang gamitin ang mga electronic article surveillance, tags o mga anti-theft devices na nagbibigay ng senyales kapag nanakawin na mga produkto. So, sa pamagitan ng mga loss prevention at asset protection programs na ito, inaasahan na mas maiwasan ang mga insidente ng pagnanakaw at shoplifting na magreresulta sa mga ligtas na tindahan at mas protektado ng mga mamimili at mga negosyo. So, ito yung mga ating electronic article, surveillance, annunciators, weight sensor devices, at closed-circuit cameras. So, ano nga ba ang electronic article surveillance? So, ito yung mga malalaking plastic na may security tags na inilalagay sa mga damit at iba pang kalakal. Ito ay nagbibigay ng senyales o alarm kapag ang mga ito ay hindi tinatanggal o nabubuksan ng wasto sa mga transaksyon. Annunciators naman, ito ay kagamitan na nagbibigay ng abiso sa mga sales associate kapag may pumapasok o umaalis sa mga fitting room. Ito ay nagbibigay din ng karagdagan sa pagbantay at pagtugon sa mga aktibidad sa fitting room. Sa weight sensor devices naman, ito ay mga elektronikong kagamitan na nagbibigay ng mga signs na nagpapatunog ng alarm kapag mayroong bagay na inalis o idinagdag sa isang shelf o rack. Ito ay nagbibigay din ng babala kapag may maaring paglabag sa mga items. Sa closed-circuit cameras naman, ito ay mga kamera na nakabitin mula sa kisame na nakalagay sa ilaw ng rack at nakatago sa mga pader. So, ito yung mga technology na bahagi ng mga sistema ng pag-iwas sa pagnanakaw at shoplifting na ginagamit ng mga tindahan. So, ito rin ay mga naglalayong mapanatili ang seguridad ng mga kalakal o mga items na protektahan ang mga mamimili mula sa mga kawatan. So, investigate. So, dito naman sa investigate, find out what the penalties are for shoplifting and theft. Next, pull garments over your head carefully to prevent makeup stains. Take off shoes before stepping into a garment. Remove any jewelry that might snag fabric. Replacing them costs the store time and money. Keep garments and accessories on hangers before and after trying them on. Return unwanted items to the sales associate or
checker. So, sa pagnanakaw sa tindahan, maaring ipataw ang iba't ibang parusa depende sa halaga ng ninakaw at batas at ng lugar. Maaring kasama rito ang pagbabayad ng multa, pagkakulong o kahit na pagtanggi sa pagtanggap ng trabaho. Kung nahuli ka, maaring mahirap ito para sa iyo at para sa tindahan. Kailangan din mag-ingat kapag sumusubok ng damit. Iwasan ang pagkakaroon ng mancha sa makeup sa pamagitan ng maingat na pagbibihis. Tanggalin din ang sapatos bago sumuot sa damit. So, dito, importante ring ibalik sa tindahan ang mga hindi mo nais na bilhin. Ito ay hindi lamang makakatulong sa iyo, kundi pati na rin sa tindahan na makaiwas sa pag-aaksaya ng oras at pera sa pagbabalik ng mga produkto sa tamang lugar, and maingat na panatilihin ang mga damit at mga accessories sa mga hangers bago at pagkatapos mong subukan nito. So, the next one is be honest. So, dito ang mga magnanakaw sa mga tindahan ay nagre-resulta sa pagkawala ng higit $10 or $10 million sa halaga ng mga paninda araw-araw sa North America, at ilan sa mga gastong ito ay napapasa sa mga mamimili sa pamagitan ng mas mataas na presyo ng mga produkto. So, mahalaga rin na maunawaan natin ang mga patakaran ng mga tindahan. Halimbawa, hindi karaniwang ibebenta ng mga isang tindahan ang mga long sleeve shirts kapag malapit na ang mainit na panahon, ngunit ang may-ari ng tindahan ay maaari magkaroon ng kaunting pagpipilian kapag ang mga customers ay tumatagal ng ilang linggo bago ibalik ang mga biniling produkto. So, pagdating naman sa pagbabayad ng mga binili, may mga paraan ng pagbabayad na nagbibigay sa iyo ng pagpipilian na magbayad ngayon gamit ang pera o magbayad sa credit card sa ibang pagkakataon. So, ang pagbabayad ng cash ay nagpapahintulot sa iyo na bayaran agad ang mga binili mo sa pamagitan ng tunay na pera or cash. Sa kabilang banda, ang pagbabayad sa pamagitan ng credit card o iba pang uri ng credit ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na bayaran ang mga binili mo sa ibang pagkakataon. Kadalasan naman sa pamagitan ng mga pagbabayad ng mga installment o buwanang bayad. Mahalaga na piliin ang tamang paraan ng pagbabayad na naayon sa iyong kagustuhan at kakayahan sa pananalapi. So, the next is making cash transaction. So, ang salitang cash ay karaniwang tumutukoy sa papel na pera o mga barya. Ngunit ang anumang pagbabayad na ginagawa sa oras ng pagbili ay maaaring tawaging cash transaction. Ang paggamit ng tunay na pera o cash ay karaniwang pinakamabilis at pinakasimpleng paraan ng pagbabayad sa mga tindahan. Lahat ng mga tindahan ay tumatanggap din ng cash bilang pamamaraan ng pagbabayad. Sa pamamagitan ng paggamit ng cash, maaari mong agad na bayaran ang mga binili mo na walang ibang proseso o transaksyon. Ito ay isang direktang pagbabayad na nagbibigay ng agarang pagkakasundo sa pagitan ng mamimili at ng tindahan. Kung mayroon kang sapat na pera sa iyong bulsa o wallet, maaari kang magbayad ng cash ng direkta sa kasalukuyang transaksyon. So, if you save stores a receipt, you can exchange merchandise when necessarily. So, kapag nag-iipon tayo ng mga resibo mula sa mga tindahan, maaari nating ipalit ang mga biniling produkto kapag kinakailangan. Then, kapag mayroon tayong mga resibo, maaari nating gamitin ito bilang patunay ng ating pagbili. Sa ganitong paraan, maaari nating maipakita sa tindahan na tunay nga tayong bumili ng produkto na ito. Kapag mayroon tayong mga resibo, maaari nating ibalik o ipalit ang mga produkto kung mayroon depekto o hindi nila nagustuhan. Ang mga resibo ang magiging basehan or
evidence para sa mga palitan o pagsasauli ng mga produkto. Ang pag-iipon ng mga resibo ay nagbibigay din sa atin ng karagdagang proteksyon bilang mga mamimili. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maayos ang mga problema o pagkakamali sa mga biniling produkto. Kaya mahalaga na mag-ipon tayo ng mga resibo mula sa mga tindahan upang magkaroon tayo ng karagdagang seguridad at pagpipilian sa mga kinakailang palitan o pagsasauli ng produkto. So, the next is, ayan, nakikita natin ang check. So, ang cheque ay nagbibigay ng authorization sa isang tindahan na mag-withdraw ng tiyak na halaga ng pera. So, alam din naman natin yan. Mula sa iyong bank account, bago tanggapin ang iyong cheque, karamihan sa mga tindahan ay humihiling ng patunay kung sino ka. Halimbawa, yung mga driver license or credit card ay maaaring gamitin bilang identification. Kapag gumagamit tayo ng cheque bilang paraan ng pagbabayad, kailangan natin patunayan ang ating pagkakilanlan sa pamagitan ng mga dokumento. Ang driver license ay isang uri ng identification na nagpapatunay ng ating pagkakilanlan at kakayahan na magbayad. Ang mga tindahan ay humihiling ng mga dokumento ito upang matiyak na tayo ang tunay na may-ari ng cheque at para sa kanilang seguridad din. Ito ay isang paraan upang maiwasan ang mga fraudulent na transaksyon at protektahan ang mga mamimili at mga negosyo. Kaya kapag gumamit tayo ng cheque bilang paraan ng pagbabayad, mahalaga na mayroon tayong mga dokumento na sa ating pagkakilanlan tulad ng driver license o credit card. So, the next is debit card. So, dito naman sa debit card, kapag gumagamit tayo ng debit card bilang paraan ng pagbabayad, ang pera ay na-transfer sa electronically mula sa ating checking account patungo sa account ng tindahan gamit ang computer. Ang debit card ay isang uri ng card na konektado sa ating bank account. Sa halip na gumamit ng cash o cheque, ginagamit natin ang debit card upang magbayad sa tindahan. Kapag ginamit natin ang debit card, ang halagang babayaran natin agad na natatransfer mula sa ating checking account patungo sa account ng tindahan sa pamagitan ng electronic na proseso. Ang electronic na proseso, ito ay nagpapadala ng impormasyon sa pagitan ng ating debit card, bank account at computer ng tindahan. Sa loob ng ilang segundo ay matatransfer na yung pera natin at ang transaksyon ay nagiging complete. Ang paggamit ng debit card ay nagbibigay ng kaginhawan dahil hindi natin kailangan magdala ng cash o gumamit ng cheque. Ito ay isang mabilis at secure na paraan ng pagbabayad sa mga tindahan. So, when you make a purchase with a credit card, the sales associate swipe your card through a reading device. A telephone number may be entered for verification. So, ganyan ang paggamit ng ating mga credit cards or isi-swipe lang siya. So, the next is types of credit cards. So, narito yung mga types ng credit cards. The first one is bank cards. So, bank cards, ito ang mga card, ito ay mga card na inilalabas ng mga institusyon, financial at pinoproseso sa pamagitan ng mga network tulad ng Mastercard, Visa o Discover. Ang mga ito ay maaaring gamitin sa iba't ibang mga tindahan at establishmento na tumatanggap ng mga nabanggit na network. So, the next is company cards. Ang mga ito ay nilabas ng isang tindahan o katalog na maaaring gamitin lamang para sa mga pagbili sa nasabing kumpanya. Ito ay isang uri ng credit card na may limitadong paggamit at karaniwang may mga benepisyo o promotion na kaugnay ng nasabing kumpanya. So, ang travel entertainment cards naman, ito ay mga credit card na inilabas ng mga kumpanya tulad ng American Express at Diners Club. Ang mga ito ay karaniwang may mga benepisyo at mga pribilehiyo na nag-uugnay sa mga aktibidad na mga entertainment. Ang mga credit card na ito ay nagbibigay ng mga pagpilian sa mga mamimili sa pagbabayad ng mga produkto at serbisyo. At ito ay nagbibigay ng kaginhawaan at karagdagang mga benefits tulad ng mga reward points, cashback o mga exclusive na promotion. So, the next is monthly statement. So, dito sa monthly statement, ang credit
card bill ay ibinibigay sa atin na pagitan ng isang monthly statement. Ito ay nagpapakita ng halaga ng ating huling bill, mga anumang bayad na nagawa at mga credit na mga So, ang finance charge naman ay isang bayad na idinagdag para sa paggamit ng credit. Kapag gumawa tayo ng partial na bayad kaysa kabuang halaga ng utang, ang finance charge ay idinagdag sa susunod na monthly statement. Halimbawa, kung mayroon tayong utang na hindi natin nabayaran ng buo, ang credit card company ay magpapataw ng finance charge sa natitirang halaga. Ito ay isang bayad para sa paggamit ng credit card at para sa hindi pagbabayad ng kabuang halaga sa takdang panahon. Ang finance charge ay isang paraan ng credit card company upang kumikita mula sa mga taong gumagamit ng kanilang credit card at hindi nagbabayad ng kabuang halaga sa takdang panahon. Kaya mahalaga na magbayad tayo ng kabuang halaga ng ating credit card bill upang maiwasan ang pagkakaroon ng finance charge. So, a monthly statement show what has been billed to an account and what other information. So, ayan, nakikita natin dyan ang monthly statement ng mga singil sa isang account at kung magkano ang dapat bayaran. Bukod dito, mayroon pang iba pang impormasyon na makikita sa monthly statement. So, nakita natin dyan yung mga transaction details, payment information, credit limit, available credit, rewards, at mga ang mga impormasyon na ito ay sa monthly statement ay mahalaga upang magkaroon tayo ng malinaw na pag-unawa sa ating transaction, mga bayarin at mga kasalukuyang kalagayan ng ating account. So, weighing advantages and disadvantages. So, dito ang credit ay nagpapakita ng konsepto ng bumili ngayon, halimbawa bumili ngayon, then bayaran mamaya sa pagbabudget. Subalit, ang bayaran mamaya madalas na nangangahulugang bayaran ng mas malaki. Kapag ginamit ng maingat, mayroon ilang mga advantage ang credit, ngunit tulad ng pinapakita, mayroon din itong mga disadvantage. Bago gamitin ang credit card, mahalagang timbangin ng maigi ang mga positibo at negatibo. Ang credit ay pinakamahusay na gamitin lamang kapag alam mong mayroon kang sapat na mapagkukunan upang mabayaran ang utang bago ito magkapalit. So, the next is exchange in return. So, dito kapag mayroon kang problema sa isang binili na damit, maaari nating ibalik ito agad sa tindahan para sa palitan, credit o refund ang anumang biniling item at dapat gumagana ng maayos. So, ang mga responsable na mamimili ay kumikilos sa good faith o mabuting paniniwala sa pamagitan ng pagpapalit o pagbabalik ng mga item lamang para sa mga legitimong dahilan. Ito ay nangahulugang hindi tayo gumagawa ng palitan o pagbabalik ng mga produkto nang walang sapat na dahilan. Ang mga lehitimong dahilan para sa palitan o pagbabalik ng mga items ay maaaring kasama ang defective or damage, wrong size or color. So, yun ang mga kadahilanan para may dahilan tayo na ibalik natin yung item. So, yung mga unsatisfactory quality. So, halimbawa, yung kalidad ng produkto ay hindi katanggap-tanggap o hindi nagtatagal, maaaring ibalik ito o palitan o i-refund. So, mahalaga na tayo ay kumilos ng may mabuting paniwala na hindi abusoy ng karapatan natin bilang mamimili. Dapat nating gamitin ang palitan o pagbabalik ng mga item para sa mga legit na dahilan lamang. So, meron tayong dito advantage and disadvantage of using credit. So, ano nga ba ang advantages? So, una, ang pagkakaroon ng access sa mga items sa pamagitan ng paggamit ng credit card. Maaaring mag-enjoy ang customer ng mga kalakal, kabilang ang mga mas mahal na item habang nagbabayad ng paunti-unti. Pangalawa naman, madaling pagbabayad ng mga binili. Ang customer ay maaaring magbayad para sa lahat ng mga biniling produkto sa pamagitan ng isang cheque o money order na isinulat sa monthly statement.
So, number 4, komportableng pag-order online sa telepono. Kapag nag-order ng mga produkto online o sa pamagitan ng telepono, ang paggamit ng credit card ay mas komportable kaysa pagpapadala ng cheque o money order sa pamagitan ng koryo. So, kalima, pag sa shopping ng walang kaunti na cash, ang customer ay maaaring magsha-shopping ng mas kaunti o wala talagang cash sa pamagitan ng paggamit ng credit card. Maaari rin itong magamit sa mga emergency expenses. So, financial stability at hindi magandang financial habits. So, mahalagang timbangin ng maigi ang mga advantage at disadvantage ng paggamit ng credit card bago ito gamitin. Dapat natin siguraduhin na magagamit natin ito ng maingat at may sapat na kakayahan bayaran ang mga utang bago pa ito magkapalit. So, ito yung mga disadvantage naman niya is number 1, tendency impulse buying. Yan siya. Pagtaas ng mga gastusin, karagdagang bayarin para sa late payment. So, ayan yung kanyang disadvantages. People are more likely to buy on impulse, resulting in unneeded items and bills that are hard to repay. Finance charges increase the cost items and add up quickly. Extra fees may be added for late payment. Some credit cards have an annual fee for membership fee of $25 or more. Credit card or account number can be stolen and used by other. Late or missed payments can result in a poor credit rating, damaging a person's ability to get credit in the future. So, ang mga ito ay mga potential na problema at kailangan natin maging maingat sa paggamit ng credit. Dapat nating mag-ingat sa ating mga pagbili at siguraduhin na may sapat tayong kakayahan na bayaran ng mga utang. So, next is the future exchanges. So, dito sa future exchanges, narito ang mga kahalagahan ng mga mamimili, ang pagkakaroon ng consumer bills of rights. Sa nakaraan, ang proteksyon ng mamimili ay isang personal na bagay. So, ikaw mismo ang nagbabantay sa iyong sarili. Kaunti lamang ang mga batas na nagproprotekta sa mga mamimili mula sa hindi patas na mga gawain ng negosyo bago pagkatapos ng isang transaksyon. Ngunit ngayon, mayroon ng mga Consumer Bill of Rights na naglalayong protektahan ang mga mamimili mula sa mga hindi patas na gawain ng mga negosyo. Ang mga karapatan na ito ay nagbibigay sa atin ng mga protection at benepisyo bilang mga mamimili. So, ito yung mga karapatan ng mga mamimili at sumasaklaw. So, una, ang karapatan magkaroon ng malinis at ligtas na kalakal. Ang mamimili ay may karapatang makakuha ng mga items na malinis, ligtas at hindi depektibo. So, ayan, so ito yung right of safety naman. Ito yung karapatan ang ating kaligtasan bilang mamimili. Ito ay nagbibigay ng protection laban sa paggawa at pagbebenta ng mga items na mapanganib sa kalusugan o ari-arian. So, karapatan number 2, karapatan sa impormasyon. Ito ay nagsasabi na ang mga nagtitinda ay dapat magbigay ng kaukulang impormasyon at mag-advertise ng mga produkto ng totoo at malinaw. So, right to choose, ito yung karapatan sa pagpili. Ito ay nagbibigay sa mga mamimili ng iba't ibang mga kalakal at serbisyo na may makatwirang presyo sa pamagitan ng pagbabawal sa mga negosyo na hindi pataas na paglilimita sa kompetisyon o nagkokontrol ng mga presyo. Ang mga karapatang ito ay naglalayong protektahan ang mga mamimili at magbigay sa kanila ng mas malawak na kapangyarihan at kalayaan sa pagpili. Ito ay nagbibigay sa atin ng karapatan na magkaroon ng mga ligtas, informatibo at abot-kayang mga produkto at serbisyo. And the next is right to be heard. So, dito naman is karapatan na marinig. Ito ay nagbibigay ng boses sa mga mamimili sa mga batas at mga desisyon na nakakaapekto sa kanila.
and right to redress. So dito karapatan sa pagkakaroon ng ang katarungan, ito ay nagbibigay sa mamimili ng karapatan na magkaroon ng mga problema na maayos o makatanggap ng kompensasyon para sa mga pinsala. So, right to consumer education. So, dito, karapatan sa edukasyon ng mamimili, ito ay nagbibigay ng access sa mga impormasyon na kinakailangan upang makagawa ng mabuting pagpili, tulad ng impormasyon tungkol sa kaligtasan, presyo at mga gabay sa pagpili. So ang mga karapatang ito ay naglalayong bigyan ang mga mamimili ng boses, protection at kaalaman. Ito ay nagbibigay sa atin ng mga karapatan na ipahayag ang ating mga saloobin, mabigyan ng karapatan sa mga problema at magkaroon ng sapat na kaalaman upang makapagdesisyon ng maayos. So, the next is Federal Trade Commission or FTC. So, ito naman ang Federal Trade Commission or FTC ay isang ahensyang federal na nagbabantay sa merkado. Ang misyon nito ay alisin ang mga hindi patas o mapanlinlang na gawain ng mga negosyo at alisin ang mga banta sa maayos na pagpili. So, ang FTC ay mayroong malalaking papel sa pagprotekta sa mga mamimili mula sa mga hindi patas na gawain ng mga negosyo. Ito ay naglalayong mapanatili ang patas na kompetisyon sa merkado at magbigay ng proteksyon sa mga mamimili mula sa mga mapanlinlang na gawain. Ang FTC ay may kakayahan na imbestigahan ang mga reklamo ng mga mamimili, magpapatupad ng mga batas at regulasyon at ipatupad ang mga parusa sa mga negosyo na lumalabag sa mga patakaran at regulasyon. Ang layo ng FTC ay upang matiyak na ang mga mamimili ay may malinis na impormasyon, malayang pagpili at proteksyon mula sa mga mapanlinlang na gawain ng mga negosyo. So, the next, Consumer Product Safety Commission. So, ang Consumer Product Safety Commission or CPSC ay isang ahensya ng pamahalaan na naglalayong protektahan ang publiko laban sa pisikal na pinsala na kaugnay ng mga produkto ng mamimili tulad ng mga flammable na tela at mapanganib na mga substansya. Ang Better Business Bureau naman or BBB naman ay isang pribadong hindi pagkalakal ng voluntaryong samahan ng mga negosyo. Ang mga miyembro ng BBB ay sumasang-ayon na sundin ang mga pamantayan ng etikal na pag-uugali upang palakasin ang tiwala ng publiko sa pamilihan. Sa madaling salita, ang CPSC ay isang ahensya ng gobyerno na nagtatanggol sa publiko mula sa mga pinsalang maaaring dulot ng mga produkto ng mamimili, samantala ang BBB ay isang samahan ng mga negosyo na nagtatakda ng mga pamantayan ng etikal na pag-uugali upang mapalakas ang tiwala ng publiko sa pamilihan. So dito naman sa Textile Fiber Products Identification Act, PIA, ang batas na ito ay nagtatakda na ang pangkalahatang pangalan ng bawat fiber maliban kung hindi ito umabot ng 5% ng kabuuang timbang ng fiber, porsyento ng bawat fiber, pangalan o pagkakilala ng tagagawa at bansang pinanggalingan ay dapat lumitaw sa mga label ng mga textile products. So, ikalawa, care labeling rule. Ang regulasyon na ito ay nagpapatakda ng impormasyon tungkol sa pangangalaga na dapat lumitaw sa mga permanenteng care labels na nakakabit sa mga damit at iba pang mga textile products. Ang panibagong pagbabago nito noong 1997 ay nagbibigay ng authorization sa paggamit ng ilang mga simbolo sa halip na mga salita. So, ikatlo, ang Wool Products Labeling Act, ang batas na ito ay nagtatakda na ang mga tagagawa ay dapat magtukoy ng uri ng wool na ginagamit sa pamagitan sa mga produkto na gawa sa wool. Ito ay naglalayong magbigay ng tamang impormasyon sa mga mamimili tungkol sa uri ng wool sa kanilang binibili. So, ang mga batas na ito ay naglalayong magbigay ng impormasyon at proteksyon sa mga mamimili sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga pa-taking rule.
ang regulasyon na ito ay pagpatakda ng impormasyon tungkol sa pangalaga na dapat lumitaw sa mga permanent care labels na nakakabit sa mga textile products. Ang Wool Products Labeling Act naman, ito ay batas na nagtatakda ng mga tagagawa at dapat magtukoy ng uri ng wool na ginagamit sa mga produkto na gawa sa wool. Ito ay naglalayong magbigay din ng tamang impormasyon sa mga mamimili tungkol sa uri ng wool na kanilang binibili. So, before you do the business with an familiar company, you can call the Better Business Bureau to find out whether any complaints have been filed against it. So, dito ang Better Business Bureau ay isang organisasyong naglalayong nagbigay ng impormasyon at proteksyon sa mga mamimili. Sila ay nagtataguyod ng mga pamantayan sa negosyo at nagbibigay ng mga serbisyong tulad ng pagbibigay ng mga ulat ng mga reklamo ng mga mamimili. So sa pamamagitan ng pagtawag sa Better Business Bureau, maaari mong malaman kung mayroon bang mga reklamo o mga problema na naiulat laban sa isang kumpanya na hindi mo pa gaanong kilala. Ang impormasyon na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng idea kung gaano ka-reliable at maayos ang serbisyo ng kumpanya na iyong pinag-isipang gawin ang negosyo. Ito ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang iyong sarili bilang mamimili at magkaroon ng kumpiyansa sa mga transaksyon na iyong gawain. So dito, how to complain effectively. So, dito kapag may problema ka sa isang biniling produkto, maaaring kailangan mong kumilos. Narito ang mga hakbang upang magreklamo ng efektibo or effective, So, number 1, tandaan ang mga detalye at ng iyong mga reklamo tulad ng mga petsa. So, pangalan ng produkto at iba pang mahalagang impormasyon. So ito ay makakatulong din sa iyo na maging organisado at malinaw sa iyong mga reklamo. So number 2, kontakin ang kumpanya at makipag-ugnayan sa kumpanya kung saan mo binili ang produkto. So ipaalam sa kanila ang iyong reklamo at ipakita yung mga details na maaaring magkaroon ng mga patakaran at proseso para sa mga reklamo ng iyong ng mga mamimili. So, magsulat din ng mga details ng mga reklamo mo. Kung hindi naayos ang problema sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa kumpanya, maaari kang magsulat ng reklamo, isulat ang mga detalye ng iyong reklamo. So, yun ang mga hakbang na nais mong gawin at ang mga dokumento o ebidensya na sumusuporta sa iyong mga reklamo. So, ayan yung mga step. Step 1, start with the place of purchase. So, dito kung ang binili mo na item sa isang tindahan, dalhin ang item at resibo ng pagbili sa lugar ng pagbili. Ipaliwanag ng maayos at kalmado at ang problema sa sales ng associate, manager o customer service na representative. So, step 2, write a letter. So, sumulat ng letters para sa tindahan o kumpanya at i-address nyo ito sa may-ari ng presidente o head ng customer service. Step 3, use additional consumer resources and contact the following for help: the manufacturer, the Better Business Bureau, the country or state consumer protection agency, the state of attorney general office, or the consumer reporter at a local newspaper or television station. So, for products labeling act, by law, a foreign manufacturer must indicate the for use in garment, the country of origin, and whether the for has been dyed. Flammable Fabric Act. This legislation, revised in 1971, is still the standard for fabric safety. Federal Hazardous Substance Act. This act requires that potential choking hazards such as button and other decoration on children's clothing pass shoes and abuse test. Consumer Credit Protection Act. This requires creditors to explain the terms of the credit agreement clearly.
So, ang mga batas na ito ay naglalayo ng magbigay din ng protection at impormasyon sa mga mamimili. So, ito rin ay nagpapahalaga sa kaligtasan at kalidad ng karapatang mamimili. So, ang level na ito ay nagpapakita din na ang mga pajama para sa isang bata ay flame resistant o hindi madaling magliyab. Libo-libong malubhang pinsala na pagkakasunog ang naiprebenan mula ng itatag ang mga batas na nagbabawal sa mga flammable fabric sa mga damit na pangtulog ng mga bata. Ang mga batas na ito ay naglalayong protektahan ang mga bata mula sa panganib ng sunog. Ito ay nagbabawal sa paggamit ng mga tela na madaling magliyab sa mga damit sa pantulog ng mga bata sa pamamagitan ng pagiging flame resistant ng mga pajama. Nababawasan ang posibilidad na pagkakasunog at pinsala sa maaring mangyari. So, ito ay isang mahalagang hakbang upang tiyakin ang kaligtasan ng mga bata habang sila ay natutulog. Ito ay nagpapakita na ang pamahalaan ay naglalagay ng prioridad sa kaligtasan ng mga mamimili, lalo na ang mga bata. So, the next is Fair Credit Billing Act. So, ito naman ay nagbibigay ng protection sa mamimili kapag may problema sila sa isang singil sa kanilang statement o sa isang bilhing item. Ito ay nagbibigay ng paraan para maayos ang problema at makuha ang nararapat na aksyon. So, ngunit mahalaga rin na tandaan ang responsibilidad ng pagkuha ng patas na transaksyon ay nasa mga mamimili rin. Bagamat may mga regulasyon at pamantayan na naglalayong magbigay ng proteksyon sa merkado, mahalagang maging responsable at maging maingat ang mga mamimili sa kanilang mga desisyon. So, protecting yourself. So, ang pagprotect sa ating sarili ay isang mahalagang bahagi ng pagiging matalinong mamimili. Sa pamagitan ng pagiging responsable at maingat, maaari nating masigurong nakukuha natin ang nararapat na serbisyo at kalidad ng mga produkto na binibili natin. So, that's all my report. Thank you and wassalam.